Hello guys, so habang hinihintay natin yung mga bagong paparating na mga handheld, no? So sasagot muna tayo dito ng mga tanong ng ating mga subscriber, no? Kasi ang dami ng tanong dito and yung iba hindi ko na masagot, okay, ng tinatype pa. So sasagutin ko na lang sila dito guys dito sa video na to, no? So Let's go! Let's go! Start! 32 minutes ago, si 4R Kain 3. SteamOS ang black or violet. Windows version naman po ang white. Tama. Okay, tama siya. Actually, hindi siya black eh. Purple siya. Yan. So, itong nasa video na yan, yung Lenovo Legion Go S. Yung purple ay SteamOS siya. Tapos yung puti naman, yun yung Windows version. Okay, pero wag kayong malilito kasi yung isa pang purple, may dalawang variant pa yan. Yung isa Z2 Go, yung mas mahinang klase. Yung isa naman is Z1 Extreme. So, yun yung mas malakas na klase. Yun yung meron ako. Boss, solid yung price ng Xbox ROG Ally X. Kasi meron akong binibenta dito. Ito, binibenta ko na tong mga handheld ko na to. Yung Lenovo Legion Go S na SteamOS nga, binibenta ko na yun. Yung MSI Clo na Z2 Extreme, binibenta ko na rin siya. Saka yung ROG Ally X na 2TB, binibenta ko na rin yun. So, kung gusto mo guys i-avail yun, no? So, i-PM mo lang ako dito. Ito, Gadget Syndrome. Okay, ito yung page ko. So, pakilike nyo na rin yung page ko kung gusto nyo ng, halimbawa, may mga binibenta ako ng mga item na binlog ko lang naman. Tapos, syempre, binibenta ko rin yun. Yung iba, pinagsawaan. Yung iba naman ay for content lang. Yung iba naman, syempre, binibenta para makabili ng panibagong pang-content. Boss, tutorial naman yung lossless scaling dun sa future content. May MSI Clo 8A. Kasi nakalinya na yan. Turo ko sa inyo. Yung lossless scaling kasi, yan yung technology ngayon na kahit na mababa lang, handheld mo ay tumataas yung frame rate niya. Halimbawa, kaya lang ng handheld mo is 30 FPS, kaya niyang gawing 120 FPS. No? So, meron akong tutorial niya na ginawa. Yung lossless scaling sa Steam Deck. Okay, next naman yung para sa Windows naman. So, ito naman, ako naman yung Meta Quest 3, nagsisisi talaga ako, di naman siya pangit. No? So, ibig sabihin lang ni Sir Lee Art Rin Lee. Ba't ang hirap banggitin ang mga pangalan nyo sa YouTube, no? Kaya meron kasi akong pinost na isa ito sa mga pinagsisisihan ko na binili sa buong buhay ko, no? Kasi ito, mahal talaga to. Sobrang mahal nito actually. Yung Asus ROG Flow. So ito guys, yung pinakamalakas na tablet talaga sa totoo lang. Kasi ito ay Windows to. Pero nalalagyan siya ng keyboard sa ilalim, yan. So may mga nagtatanong pa dito kung binibenta ko na raw ba. Nakalagay na nga dito, ay pinalitan ko na. So ibig sabihin, no, wala na siya. So yan yung isa sa mga pinagsisisihan ko talaga na bilhin sa buong buhay ko. Grabe ang mahal-mahal niyan. So nung nakuha ko na siya, hindi ko naman alam kung ano gagawin ko talaga sa kanya. Kung ako lang naman huwag kayong bumili niyan. Next naman kay Zehane, siguro kung hindi pa ako nakakabili ng Lenovo Legion Go S, Steam yung ROG Ally X ang bibilhin ko. Sa totoo lang guys, sa mga Windows PC gaming handheld, ROG Ally X talaga ang pinaka-smooth sa lahat. Sobrang smooth ng kanyang Armoury Crate. Tapos yung mga interface niya, sobrang smooth. Hindi siya masyadong naghahang, hindi siya masyadong naglalag. Hindi kamukha guys nung iba na kahit na mga latest na kamukha ng MSI Clo 8AI, no? So malakas na malakas siya sa totoo lang. Mas malakas siya sa ROG Ally X, pero hindi siya ganun ka-smooth. Iba pa rin talaga guys yung smoothness ng ROG Ally X. So next naman natin, baka ma-impulse ka na naman Pops for content naman. Benta na lang yung luma kung sakali. Yan. So ito nga, nag-iisipan ko kasi kung bibili ako ng Xbox ROG Ally X kasi malapit na siyang lumabas sa 16 raw. As a content creator kasi, gusto ko siyang bilhin. Gusto ko siya talagang bilhin. No? As a content creator pero as an ordinaryong tao talaga na hindi ka content creator, sulit na talaga yung ROG Ally X. So konting-konti lang naman yung nadagdag nun eh. Konting-konti lang talaga. Lost, meron bang legit na Lenovo site sa TikTok? Hindi ko sure. May upcoming update ngayong October 13 bossing update sa Armoury Crate. Ito, nabasa ko na rin to, napanood ko na rin to na meron nga bagong update sa Armoury Crate sa ROG Ally X. No? So yung Xbox bar, ma-fuse na doon. O masasama na doon guys yung quick settings ng Armoury Crate. So excited ako dito. Pero wala pa eh. Wuthering Waves pa-try. Free to play lang po siya. Actually, ilang beses ito nag-request si Sir no? Pero sige, pagbibigyan na natin si Sir. No? Magta-try tayo ng Wuthering Waves. Total free naman raw siya. Okay, so free rin naman yan sa Android. So free rin siya guys sa Steam. So ida-download ko na lang siya. Then testingin natin Sir no? Kung maganda ba siya. Bibili sana ako ng Go 2. Kaso nakakatamad pag nalaman mo gaano kahina yung dalawa sa GPD Win 5. Sana Go 3 magawa nila yung combined detachable controller pati detachable battery para ma-solve yung bigat ng Lenovo Legion Go. Kung hindi lang ako content creator, syempre pag content creator ka, dapat ang mga fini-feature mo sa vlog ay mga sikat. Katulad ng Steam Deck. Di ba ang Steam Deck?
isa yan sa pinakasikat talaga na gaming handheld. Kaya madalas yun yung kinokontent namin, no? Kahit na sa totoo lang na parang underpowered na para sa akin yung Steam Deck, ginagawa ko pa rin siyang content kasi yun yung maraming views. Yung GPD Win 5, sobrang ganda niyan. Halimbawa, Z1 Extreme to Z2 Extreme, ang performance boost niya lang siguro mga 10% lang to 20%. Pero itong GPD Win 5, ang lakas niya versus sa Z2 Extreme, yung latest times 2. So, ganun siya kalakas. Para na siyang laptop. Para na siyang RTX 4060 na laptop. So, itong ginagamit ko na laptop ay 4070 to. No? So, parang laptop na yung bangis niya. As an ordinary tao, gusto ko siyang bilhin. Kasi sobrang mahal niya. From 80,000 to 120,000 yung presyo nun. Pero as a content creator nga, katulad nga na sinasabi ko sa inyo kanina, hindi kasi siya sikat ang GPD. Actually, wala kang masyadong mabibili niyan sa Pilipinas. Kaya, hindi ko siya bibilin for content. Kasi lugi. Sa mga hindi nakakalam, negosyante ako. Makikita niyo naman nasa likod ko, nagbebenta ako ng mga printer. As a negosyante, kailangan ma-ROI ko o maibalik sa akin guys yung puhunan ko pag bibili ako ng isang item na i-feature dito sa vlog na to. So yung mga item na bilili ko dito, alam niyo naman na hindi pa naman ROI yun. So talagang puro palabas lang yung pera niyan kasi nga mababa pa naman yung subscriber natin. Pero alam ko balang araw, lalaki rin naman tong channel na to. So as a businessman, bibili ako ng GPD Win 5 which is kaya ko naman bumili. Ang problema lang talaga doon ay hindi siya sikat. Okay, so pag hindi siya sikat guys, walang masyadong manonood doon. So mahirap siya guys na ma-ROI sa totoo lang. Sa mga nagre-request ng GPD Win 5, sorry, hindi yan ma-feature dito sa vlog natin kasi nga guys, hindi siya sikat. So ang mga pinifeature ko sa vlog na to, syempre, para panoorin ng tao yung mga sikat katulad ng Steam Deck, ng ROG Ally X, ng gawa ng MSI, ng gawa ng Lenovo. So itong Big 4 na to, yan yung mga sa PC gaming handheld. Syempre, gawa rin ng Nintendo, katulad ng Nintendo Switch, Nintendo Switch 2. So sa PlayStation guys, di ako masyado nag-feature. Saka sa Xbox, di rin ako masyado nag-feature kasi medyo outdated na talaga sila. So next naman natin guys, may Mr. Bullet. Patest boss ng Monster Hunter Wilds, The Helldivers 2, Space Marine 2, Horizon Forbidden West, Assassin's Creed Valhalla, Mecha Breaks. Dami request. Sobrang haba, no? Kasi nagtanong kasi ako dito sa isang compilation video ko ng mga games na hindi ko pa natetesting. Baka may mga request pa kayo kasi yan mga games na yun guys ay nakukuha ko yan dun sa secret app. Okay, so again kung ano yung secret app na yon, nakaka-download ka doon ng mga games na alam mo na kung ano ibig sabihin. Hindi ko na kailangan paliwanag yan kasi dati pinaliwanag yan. Nung pinaliwanag ko, na-delete yung video ko na yon. May mga nagtatanong sa akin ng mga tutorial, sir paano ba yung ganito, sir paano ba yung ganyan, tungkol sa mga emulation. So hindi ko pwedeng ituro yun. Kasi pag tinuro ko yun, matitake down yung channel ko. So may mga bagay na hindi mo pwedeng ituro sa YouTube. Kasi pag ginawa mo yun, matitake down yung channel mo. Lalong-lalo na pag sa Nintendo. Alam niyo naman na Nintendo sobrang higpit niyan. So itong mga games na to, yung iba dito na testing ko na pero Monster Hunter Wilds, so hindi siya gumagana sa secret app. Yung Space Marine, alam ko hindi rin siya gumagana sa secret app. Yung Horizon Forbidden West, gawa to ng Sony. So alam ko gumagana to, no? Testing rin natin yan balang araw. Yung Valhalla, natapos ko na to sa PS5. Konting storya lang, no? Assassin's Creed Valhalla, hype na hype talaga ako dyan. So, hindi yan gumagana doon sa isa kong laptop dito sa katabi kong, ito may isa pa akong laptop dito eh. GTX 1650. So, hirap na hirap yun. So, ang ginawa ko, bumili ako ng PS4 dati. Kasi hindi pa sikat ng PS5 dati. Tapos, tinry ko yung Valhalla. So, nagulat ako. Ang frames niya is 25 to 30 frames lang. So, tinanong ko sa community ng mga PlayStation user, bakit ganito ang lag niya or ang bagal niya? Kasi sanay nga ako sa PC na 60 FPS pataas. So, pinagtawanan nila ako. Kasi, sorry, hindi ko naman talaga kasi alam eh. Hindi ko naman talaga alam na ganun pala yun. Bumili na lang ako ng PS5. Kaya para malaro ko guys yung Valhalla ng 60 FPS na sobrang smooth talaga. So next naman natin ay mula kay Kiko Alcaraz. Goodbye Windows 11 bloatware na kaya. Sana ma-release yun na yung final Windows ng ROG Ally X. Kasi nga may ginawa akong bagong review. Ito yung Xbox Full Experience yan. So ginawan ko siya ng review kasi yung lalabas na ROG Ally X, kaya nga parang ayaw ko rin talaga siyang bilhin. Kasi nagagawa mo rin naman nagagawa noon dito sa ROG Ally X nga. Diba? Kasi Xbox ROG Ally X, ang nilamang niya lang dito is Z2 Extreme. Tapos yung user interface niya, no? Kasi Windows Full Experience. So ito guys, Windows Full Experience na rin to. So nagawa ko siya guys, ROG Ally X lang. So pwede nyo rin yan gawin. So meron akong tutorial na ginawa niya. Hanapin nyo lang dito sa channel ko. So sana nga mawala na yung mga bloatware. Ibig sabihin nun guys, yung mga software na hindi naman natin kailangan, yung mga umaandar sa background, yung umaandar sa startup. So sana mawala na yun. No? Nung titry ko naman yung sa full experience, halos karamihan doon nawala. So next naman tayo, kaya Steam Deck pa rin kung magiging user-friendly ang pag-uusapan. Tama yun.
ang isa talaga sa pinaka main advantage talaga ng Steam Deck, hindi naman siya lumalaban sa palakasan. Kung palakasan, marami pang mas malakas sa kanya. Ang pambato talaga guys ng Steam Deck is yung kanyang user interface, which is yung OS niya, yung Steam OS. Grabe guys, sobrang smooth talaga ng Steam OS. Walang tatalo sa Steam OS talaga pagdating sa smoothness. Patest naman ng Demon Slayer, The Hinokami Chronicles 2. So, meron ako niyan na laro, kaso sa Nintendo Switch 2. Sa PC gaming handle, wala ako. Test ka ng emulation like Nintendo Switch. Ito nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung mga emulation na ganyan. So, medyo ilag kasi ako sa ganyan. Lalo na kapag ka Nintendo, mahigpit masyadong Nintendo. Okay? So, kung pagbibigyan ko lahat ng ganyan, magugulat na lang kayo, wala na yung channel ko. Siyempre guys, poprotektahan ko tong channel ko. Kasi kapag nawala tong channel ko, sayang naman yung pinaghirapan ko, no? Kaya usually talaga, hindi talaga ako nagtetest ng mga emulation, sa totoo lang. Ito naman mula kay Santel Molafire. More games sana na may lossless scaling. Game changer yung bagong patch nun. So, ito nga sir, gagawa tayo ng bagong vlog about dyan sa lossless scaling. No, gumawa na kasi ako about sa Steam Deck. So, gawa naman tayo about sa Windows naman. So, next naman kay Katok TV 2038. Pangarap ko dati magka Steam Deck pero ang nabili ko Lenovo Legion Z1 sa halagang 400 euro dito sa Greek. Magkano yung 400? 400 euro to THP. 26,000. Mura yun 26,000 kasi dito sa Pilipinas mahal pa rin. Okay, sana matry nyo Dota 1 at Red Alert po if pwede siya. Tingnan natin kung matatry ko yan. No? Actually, hindi ako player again ng Dota pero Red Alert, naglalaro ako niyan dati. Ito naman kay Tags Pet Malu. Ang maganda sa Asus Xbox ROG Alex, may auto lossless scaling siya kahit walang lossless scaling. So, hindi ko sure kasi hindi ko pa natatry. Dito naman, Hall Effect na po ang joystick niyan. So, ang tinatanong niya ay ito yung MSI Claw. Yes, Hall Effect yung joystick dyan. Yan, so okay na siguro yun kasi yung iba medyo matatagal na sila. So, may mga tanong kayo guys, no? Pwede mong ilagay sa comment section ng video na to or dun sa mga video ko, pwedeng ilagay sa comment section nun. So, sasagutin natin yan ng ganitong way na lang, no? Kasi nakakapagod mag-type. Kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre, huwag mo na makalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Kasi pangarap kong ma-hit yung 50,000 na subscriber bago matapos tong taon na to. So, hindi na imposible yan kasi meron ako yung again na isa pang vlog. Yan, so ito yung main vlog ko guys. Makikita nyo na ako rin yan no? Yung mukha ko, di ba? So, meron na yung 195,000 subscribers. So, kung gusto mong matuto about sa printing business, so pwede mo rin akong i-follow dito. Yan, so itong gadget syndrome talaga guys ay ginawa ko to para sa hobby ko, no? Kasi mahilig talaga ako sa gadget. So, again, di ko pa sure kung bibili natin yung Xbox ROG Alex, pero yung Lenovo Legion Go, medyo sure na ako dyan na bibilin ko yan. So, maraming salamat ulit sa panonood nyo. See you on my next video. Hanggang sa muli. Paalam!